Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga balita na nakita natin na kung saan meron daw pong isang singer na nakarelasyon itong si Daniel Padilla mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung matinding inilabas na statement ng matalik na kaibigan nitong si Daniel Padilla na handa daw niyang ilaban etong si Daniel para mapatunayan na mabuting tao daw po ito. At ang pag-uusapan din po natin mga kababayan at matatalakay din nating isang balita dito ay walang iba lang naman kung hindi yung matinding resback nitong si Richie Rivero or ng kampo nitong si Richie Rivero dito kay Daniel Padilla mga kababayan. Pero bago natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na wag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at wag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nangyayari po dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. So eto, umpisahan natin na itong ating talakayan dito sa nakita nating topic mga kababayan na kung saan ay galing po ito dito sa Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Min. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Showbiz Now na subscribe nyo po etong si Nanay Christopher Min. Ano po? So anyway mga kababayan, kinikredit ko po sa kanya yan hindi po yan natin hihiramin lamang po natin. So anyway mga kababayan, etong ibinalita dito ni Nanay Christopher Min is yung patungkol po dun sa resback nitong kampo nitong si Richie Rivero dito kay Daniel Padilla. Dahil mga kababayan, kung hindi etong si Blight ang sinasabing nanlaglag dito kay Daniel Padilla, ang tinitingnan ding isang anggulo dito ay yung kampo nitong si Richie Rivero dahil may naging post etong si Richie na talagang ang ipinapahiwatig is parang matinding revelasyon patungkol dun sa sekreto nitong si Andrea Brillantes. At siguro eto na yon mga kababayan, yung sinasabing matinding resback nitong si Richie dito kay Andrea at dito kay Daniel. At ang tinitingnan ding anggulo dito na nagsabi kay Catherine Bernardo ng sekreto nitong dalawa ay etong kampo nitong si Richie Rivero. So anyway mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like like nyo po sana itong ating video at mag-comment kayo dyan sa baba kung ano po masasabi ninyo. So ito po, i-play na po natin. Tanong pa rin po ito mga kachika. Dalawa pagpipilian natin. Lumutang yung kwento na ang nag-squill kay Catherine Bernardo tungkol sa pambababae at panloloko sa kanya ni Daniel Padilla ay si Andrea Brillantes. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, ang naglabas po ng statement na yan at pinagmula ng balita patungkol daw po dito kay Andrea na pumunta sa opisina sa Quezon City nitong si Catherine Bernardo ng langu sa alak at nakainom ay galing po yan sa PEP-PH mga kababayan. So ngayon ang usap-usapan, kung matatandaan ninyo na hinihinalang ng laglag kay Daniel Padilla ay walang iba kung hindi etong si Andrea dahil ipinakita nga daw po yung convo nila ni Daniel dito kay Catherine Bernardo at yan po ay nagmula mga kababayan sa PEP-PH. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, medyo mainit yung mga fans ng Katniel dito kay Andrea Brillantes dahil nga parang ang dating tinraidor ni Andrea etong si Daniel. Parang ganon. Mga kababayan, ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Diba? Lumutang yun? Parang hindi naman sasabihin ni Andrea yun. Mamaya natin yan pagkokontrahan ha. Pero meron ding isa pang kwento na ang nag-squill o naglaglag kay Daniel isa mula sa kampo ni Richie Rivero. Ay, parang may katotohanan yun. Parang mas malapit sa katotohanan. Kasi mga kababayan, eto para sa akin malaki din ang posibilidad na nanggaling din sa kampo ni Richie Rivero yung pagsabog ng sikreto nitong si Andrea patungkol dito kay Daniel. Kasi kung mapapansin ninyo, di ba parang may nalaman etong si Richie dito kay Andrea kaya umayaw siya. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo din yung post nitong si Richie noong mga panahong binabanatan siya ni Bea Bores, talagang magkakaroon kayo ng idea. Dahil kung mapapansin ninyo, di ba sabi ni Richie kapag siya ang nagsalita, baka parang hindi kayanin.
Parang ganon mga kababayan. So ngayon, kung titingnan din po natin dito sa kampo ni Richie Rivero, napakalaki talaga ng posibilidad na baka ito rin yung nag-swill or nagsabi dito kay Catherine Bernardo patungkol sa relasyon o ugnayan di umano nitong si Andrea at saka nitong si Daniel. Kasi mga kababayan, eto lang para sa akin in my own opinion, napakalaki din kasi ng posibilidad na baka may alam etong si Richie Rivero dito sa sikreto nitong si Andrea, kaya inayawan ito nitong si Richie. Parang ganon. So anyway, pagpatuloy pa natin. Yan. Oo. Yung isa MSK, malayo. Malayo yun, Oo. malayo. Oo. Ako kasi nagtataka, kung totoo, kung talagang si Catherine kinausap ni Blight, ba't humaba ng humaba ang kwento? Samantalang yung isang girl na involved na hindi naman totoo, pinuri pa ni Catherine, di ba? Oo, nire-post niya pa. Oo, si Si Jillian Vicencio. Yung pinagmula ng tarugong itim na gatutpek. So anyway, pagpatuloy pa natin. ito, Si Jillian Vicencio. Jillian Vicencio, di ba? At saka, hindi ako naniniwala na gagawin yun ni Blight. Ay, oo Di naman. ba? Alam mo, laging, minsan nakakaano na rin, no? Laging, Misunderstood. Oo, lagi na lang, Andrea. Tumingin naman tayo sa other side. Alright. Sorry. Alam mo, nakakaloka, kung si Andrea ang nakipag-usap kay Catherine at nagsabing matagal ka nang niloloko ng boyfriend mo, 2021 pa, nakikita na kami. Kasi may binanggit di ba? 2021 pa, talagang lihim na kami nakikita. Hindi magagalit ng todo ng ganyan ang mga panchita, ang mga fans, mga panay ng Katniel kay Blight dahil nagmalasakit pa pala di ba? Ay, oo, matama. Yes. At saka, parang hindi kayang gawin ng isang babae Ay, oo. umamin. Di ba? Pwedeng iba talaga, ibang magsasabi. Iba Oo, to, hindi iba. ito si Blight. Oo, Kaya oo. ako talaga hindi ako naniniwala na ang naglaglag kay Daniel Padilla ay si Andrea. Ay, hindi. din. Ako hindi ako naniniwala. Kasi ang barometro ko, si Catherine. Oo. Diba? Dapat hindi ganito na nagpupuyos ang damdamin ni Catherine kay Blight. Correct. Tama. Doon sa, nung i-repost niya yung kay... Jillian. Oo. Anong sabi niya? Na yung sinabi niya kay Jillian na you're so brave. Oo. Ipinupuri niya tapos nirepost niya talagang hinahangaan kita sa tapang mo. Kasi mga kababayan, eto lang naman yan 'di ba si Jillian Vicencio, nagsalita kasi si Jillian and then dinepensahan niya yung kanyang sarili with respect dito sa Katniel mga kababayan. 'Di ba kung mapapansin nyo dun sa statement itong si Jillian Vicencio, hinihikayat niya pa yung mga tao na irespeto etong tambalang Katniel, etong paghihiwalayan ng Katniel mga kababayan. Unlike dito kay Andrea, kung mapapansin ninyo, hanggang ngayon wala pang statement na inilalabas etong si Andrea. Yun ang nakakapagpainit lalo ng ulo ng mga fans ng Katniel, kaya binabatikos nila etong si Andrea. Dahil nga mga kababayan, hanggang ngayon si Andrea hindi pa rin nagsasalita. Hindi niya dinidepensahan yung kanyang sarili. Kumbaga mga kababayan, iwas pusoy yung ginagawa ni Andrea ngayon. Hindi natin alam kung may nagpipigil magsalita kay Andrea or ayaw lang talaga ni Andrea sagutin yung mga issue na ibinabato patungkol po sa kanya. Unlike dito kay Jillian Vicencio na ipinakita niya talaga yung kanyang katapangan at sinagot niya yung issue na kumakalat patungkol sa kanya na naiilink yung kanyang pangalan dito kay Daniel Padilla. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Ang ibig sabihin, may pinatutungkulan na naman sila. Bakit yung iba? Parang gano'n, nag-aantay Hindi sila. Nagpatahimik. Parang ganon. Ikaw, ano ang punto mo? Ay, siyempre ako hindi talaga ako naniniwala na galing kay Andrea. Kasi kung ikaw, for example lang, kung ikaw may kasalanan, ikaw ba yung pupunta doon sa babae? Hoy, yung boyfriend mo, niloloko ka, at ako yung babaeng... Aaminin mo, i-blank. Oo, hindi naman pwede. Tama. Oo. Diba, siyempre... So mas naniniwala ka na po pwedeng ang naglaglag kay Daniel galing sa kampo ni Richie Rivero na niloko naman ni Blight. Ay, oo. Pwede. Kasi 'di ba, nung una nga 'di ba may parang mga post si Richie Rivero na sinasabi niya, kung gusto mo ng katotohanan, Ay, kay Bea yan, yung Bea, yung kaibigan. Kung gusto mo na magkalantaran tayo, Maglabasan tayo. maglabasan tayo ng baho at malalaman nyo kung sino ang totoong nangangabit. Ayun, word Yun na na yun. Para malaman nyo kung sino. Di ba kung iisipin ninyo yung inilabas na statement nitong si Richie Rivero, talagang may alam siya. At malaki ang posibilidad na yung nalalaman niya ay sumabog kapag ka hindi siya nakapagtimpi.
So miss mga kababayan, baka naiikwento din itong si Richie Rivero yung nalalaman niya sa kanya mga kaibigan or di kaya naman mga kababayan kanya mga kamag-anak. At isa sa mga yon na napagkwentuhan niya yung nagsabi kay Catherine Bernardo. Malaki din ang posibilidad mga kababayan na etong nangyari dito kay Daniel Padilla na nalaman ni Catherine matinding resback din ng kampo nitong si Richie. So anyway, pagpatuloy pa natin. Sino ang totoong nangangabit? Oo. Sinabi ni Richie Rivero yun. Kaya nga eh. So, Kaya, mas malamang. Mas malamang doon kasi bakit sasabihin niya ngayon yung gano'n na may kung sino ang nangangabit. Ibig sabihin, may alam siya. Oo. At doon pa naman, umuusbong na talaga yung kwento na yan. Oo. Na ang dahilan ng hiwalayan ni Richie Rivero at saka ni Blight, yung babae ay, alam mo na, Dead matulang sa lahat ng ginagawa niya. pero alam mo, ang bilis naman ng transisyon ng puso nitong si Blight. Ano? Kung totoo, si Richie Rivero, si Daniel, Oo nga. tapos si Si ano? si Elijah. Oo. Ah. So paano? Tapos, meron pang isa, yung si Echari. Oo. Ay, Si, diba? si Kyle. Si Si Kyle, oh. Ito yung ginagamit ngayon, etong si Kyle mga kababayan para mapagtakpan yung issue. Di ba kung matatandaan nyo, parang may kaidra. Parang may kaidra na tambalan. Parang ganun mga kababayan yung ginagamit ngayon ng mga fans nitong si Andrea para hindi pag-usapan yung patungkol kay Daniel Padilla at yung pagkakalink nitong si Andrea dito kay Daniel. So ngayon, kung mapapansin ninyo sa mga tambalan, parang ang kasakasama ngayon nitong si Andrea, etong si Kyle. Parang ito yung binubuong love team ngayon with Andrea mga kababayan. Parang ganon. So ipagpatuloy pa natin. Comment below na lang kung ano yung tingin nyo dyan. Pero para sa akin, parang ginagamit lang itong si Kyle na di umano na pantakip dito sa issue nitong kay Andrea with Daniel mga kababayan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Grabe naman si Andrea. Ang dami-dami pala nagkakagusto sa kanya, no? Grabe no? Gusto. Oo. Mapapanindigan mo na nagkakagusto sa Oh, kanya. syempre naman. Kasi pagka sinasabi na, pagka yung tuka ng manok yung lalapit, ano mo ibig sabihin? Pagpalay ang Pagpalay ang Pagpalay na ang Oo. lumalapit sa manok, namang hindi pa tukain. Kaya nga. Di syempre gusto-gusto din yun ng mga lalaki. Ang problema kasi parang ang dating si Andrea pa yung nalapit sa mga lalaki. Di umano. Di umano. Parang ang dating. Baka lang naman. Baka parang ganon mga kababayan. Di umano na lang. Parang di umano ang dating mga kababayan. Parang si Andrea pa yung lumalapit kay Daniel Padilla. Dito kay na Elijah Canlas. Parang ganun mga kababayan. Parang ang dating din yung mga kahihiwalay lamang sa relasyon or di kaya naman may karelasyon, yun yung nilalapitan ni Andrea para makuha niya. Di umano. So ipagpatuloy pa natin. Dapat pala si Blight ang kantahan nito ng Don't Let Me Down kasi kay Daniel. Di ba dapat? Don't let me down! Don't let me down! Don't let me down! Sa matindi. Kulang na lang hawakan niya yung gitara at kumanday paa niya. John Lennon na siya. Oo, iba. Iba naman, nakakaloka. Yun po yun. Kaya huwag tayo agad-agad din maniniwala doon sa issue na si Blight daw po mismo ang kumausap kay Catherine para aminin kay Catherine na matagal na siyang niloloko ng boyfriend niya. Totoo. Diba? Kasi kung totoo nga na si Andrea nagsabi kay Catherine, ako sasabihin ko kagad, thank you so much to Tuto. Kahit na mali, kahit na late, at least inamin mo na Inamin. ikaw. Yun yun At eh. nagmalasakit Ka ka pa. sa Oo. pagiging babae ko. Correct. Diba? Parang ganun. Kaso, tapi-tapi to ng mga kwento. Ang haba-haba ng issue. Si Blight ang nasa gitna. Siya yung pinupupog. Siya yung sinusunog talaga. Ganun pala't nagbalasakit na. Bakit siya pa rin ang binibira? Kaya hindi ka maniniwala di ba? Kasi kaya dapat talaga magsalita. Oras niya na magsalita si Andrea para malaman ng tao. Di Sa ba? palagay mo Kasi, magsasalita? Ang sa tingin mo Palagay, ba? may nagbabawal daw Ay, Di ba mga kababayan, parang may nagbabawal, yun yung sabi natin kanina. Pero kung mapapansin ninyo, ang tingin ni Nanay Christopher Min, ganun din, parang may nagbabawal din. Kaya ayaw magsalita nitong si Andrea. Kasi nga baka mamaya, pag naitodo ni Andrea at bigla siyang nadulas sa kanya mga binibitawang salita, doon na sumabit yung karir.
Parang ganon. Mga kababayan, ano pa? So anyway, pagpatuloy pa natin. Pigil. Kumukontrol. May kumukontrol. Ay, kaya- Di ba nakasalubong niya yung mga reporters? Ah. Talaga meron na siyang mga Ay, bodyguard. May hawis siya, may hawis. Di ba? Meron daw pumipigil na magsalita kasi pag nagpakatotoo, baka dun lumabas Ay, yung ganun na. katotohanan. Talagang baon na talaga. Oo, eto po, magsasalita na po talaga ako. Pagkatapos niyo po akong batuhin ng iba't ibang hugis ng bato. Parang Oo. gano'n. Ah. Nakapagtayo na po ako ng monumento kung tutubusin. Oo, di ba? Sa dami ng Sa bato. dami ng bato. Oo. Di ba? Oo. Sabi nga, hayaan mo silang batuhin ka ng batuhin hanggang sa Yo, bro, still playing online games? Nope. Online games nowadays are boring. makapagtayo ka na ng monumento. Correct. Ah. Yung iba naman, sige magpabato ka lang, hayaan mo batuhin ka ng batuhin. Yan ang magiging hagdan mo sa tagumpay kasi nagpatong-patong na yung bato eh. May kanya-kanya naman palang interpretasyon. At meron pang isang interpretasyon. Oo. Magpabato ka lang ng magpabato para magkaroon ng pader na pagsisilungan mo. Alright. Oo nga. So, iisipin Kasi mga kababayan, eto, aminin man natin o hindi, yung nangyayaring issue ngayon kay Andrea, malaking pabor yun kay Andrea. Bakit? The more na napapag-usapan si Andrea, the more na mas lalong kumakalat or lumalaki yung community nitong si Andrea. Kasi maraming mga taong hindi nakakaalam dito sa issue nitong si Andrea na nakikita yung pinaggagawa nitong si Andrea. Na ngayon, naku-curious sila para puntahan yung mga social media ni Andrea para kilalanin etong si Andrea. At ngayon, yung ibang mga tao na curious, mga kababayan, ang ginagawa nila, nagpa-follow sila kay Andrea para updated sila sa kung ano man yung bibitawan na salita nitong si Andrea. Kaya talagang etong mga isyong nangyayari kay Andrea, masama man ito or maganda, talagang napakalaki ng tulong po nito kay Andrea kasi napapag-usapan si Andrea, mga kababayan. So, ay pagpatuloy pa po natin. kahit hindi na nga talaga magsasalita ito. Oo. Meron pang isang interpretasyon. Ano pa? Oh. Sige, magbato ka na magbato para mapraning ka. Ay, Nasa iba pa. at saka ibang bato yun ah. Kaya nga. Di ba naman? Oh, kanta mo para sa Katniel at kay Blythe. Ay, di kakantahan ko sila ng... Beatles din kaya ito. Antayin natin. Baka Tapos talaga lang. siya. Why do birds suddenly apart every time? Suddenly after. After. Naku, kawawa naman si Karen Carpenter. Oo. Kanya yan, di ba? Ito yun ba yun? Why do birds suddenly appear Alright. Every time you are near, Kawawa naman si just Karen. like me, they belong They long to be. Kumanta ka nga ngayon ng swabe. Walang birit. Okay, Para- yung walang biret. Okay. Sige. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like Bulong, me, bulong. you belong to me. Bulong pa. Bulong ka. Close to me. Nakakaliw ka, Wendell Alvarez. So anyway mga kababayan, ito napakinggan nyo naman po yung inilabas na balita nitong si Nanay Christy Fermin na talagang tinitingnan din na isang anggulo dito kung bakit nalaman nitong si Catherine Bernardo yung ugnayan ni Daniel Padilla at saka nitong si Andrea yung kampo nitong si Richie Rivero. Alright. Kasi mga kababayan, malaki talaga ang posibilidad kung mapapansin nyo, di ba, kung titingnan ninyo, napakadaming batong ibinato ng kampo ni Andrea dito kay Richie. At isa lang yung naging sagot nitong si Richie na darating ang araw at panahon, lalabas din yung katotohanan. Eh ngayon mga kababayan, nung nag-break at naghiwalay etong Katniel, unti-unti nang lumalabas yung katotohanan patungkol dito kay Andrea. At ang nakakapagtaka nga kung mapapansin ninyo, nung mga panahon na etong si Andrea ay na-issue dito kay Richie Rivero, yung hiwalayan po nila, maraming mga interview etong si Andrea at sinagot naman niya lahat. Ang nakakapagtaka lang, dun sa usaping Katniel talaga nananahimik si Andrea. So kayo mga kababayan, ano ang komento ninyo hingil po dito
sa tinitingnang anggulo nitong si Nanay Christopher Min patungkol po dito sa hiwalayang Katniel na nagsabi dito kay Catherine Bernardo patungkol po sa ugnayan nitong si Andrea at saka nitong si Daniel Padilla mga kababayan na ang tinuturo naman ay etong si Richie Rivero. So ngayon, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo po. So anyway mga kababayan, bago po natin lisanin na itong video nitong si Nanay Christopher Min ay hinihikayat ko po kayo na isubscribe nyo po sana etong Showbiz Now na nito pong si Nanay Christy. Hindi po yan natin, kanila po yan, hiniram lamang po natin. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic na nakita po natin mga kababayan na kung saan po galing po ito kay Showbiz headlines at ito ay napanood din natin kay Sir Ogie Diaz yung patungkol po mga kababayan na meron daw pong isang sikat na singer na naiilink dito kay Daniel Padilla di umano. At tila nakarelasyon daw po or parang nililigawan nitong si Daniel Padilla yung kilalang singer. Sino kaya yon? So comment below nyo ha kung kilala nyo sino kaya yung tinutukoy na yon na naiilink naman ngayon kay Daniel Padilla. Grabe naman itong si Daniel, napakababaero naman di umano. Kung tunay man ito. So anyway, ikinikredit po natin ito kay Showbiz Headlines. Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa kanya, follow nyo po yung kanyang Facebook page. Ano po, kanya po yan, hindi po yan natin. Hihiramin lamang po natin mga kababayan. So ngayon ang pamagat nito, sikat na singer, may relasyon kay Daniel. Patanong yan ha, patanong. So eto, i-play na po natin. Sikat na singer, may relasyon kay Daniel Padilla. Alright? Isa ang pangalan ng sikat na singer na ito sa inuugnay ngayon sa hiwalayan ng Katniel. Gaano nga ba katotoo ang chikang di umano'y maging siya ay naging karelasyon din ang aktor na si Daniel Padilla? Eto mga kababayan na kung sino man yung singer na yun dapat maglabas din siya ng statement kasi unang-una nadadawit yung pangalan niya. Kasi ang alam ko parang kasal etong singer na ito mga kababayan ha. Yun yung pagkakaalam ko. So anyway, i-play pa natin. Matatandaan noong nakaraang buwan, Nahiwalay sa kanyang fiancé, sa kanyang asawa mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. ay kinumpirma ng aktres na si Catherine Bernardo ang hiwalay nila ni Daniel matapos ang 11 taong relasyon. Base sa ilang showbiz insiders, may third party sa hiwalayan ng Katniel. At iba't ibang babae na nga ang nakaladkad sa issue tulad ni Andrea Brillantes. Na hanggang ngayon ay tahimik pa rin sa pagkakalink niya kay Daniel. Ngunit isang bagong balita hinggil sa hiwalayan ng Katniel ang lumabas ngayon. Nakasaad dito na umano'y luma na si Andrea dahil ang sikat na singer daw talagang ito ang bagong girlfriend ni Daniel. Grabe no? Nagsimula raw ang relasyon ni Daniel at ng sikat na singer nang magkasama sila sa 12 PMC Star Awards for Music. Ang tinutukoy nga nila ay ang sikat na OPM singer at hugot queen na si Moira de la Torre. Ay! May nakarating sa aking impormasyon nung ako'y nakatulog tapos na naginip ako. Alam nyo mga kababayan, nakatulog kasi ako kahapon. Tapos bigla akong nanaginip. Doon sa panaginip ko, merong isang source na nagsabit bumulong sa akin. Ang sabi niya na di umano, eto daw si Daniel Padilla ay nagbigay daw po ng parang papi dito kay Moira. Gaano kaya po katotoo yun? Ako naman po'y nagtatanong lamang. Kung eto po talaga'y may katotohanan, parang papi o teddy bear ata yung ibinulong at sinabi sa akin ng source. Gaano kaya po katotoo yun? Ako nagtatanong lamang po ako mga kababayan pero hindi ko sinabing tunay. Gaano kaya po katotoo yun? Na ito daw pong si Daniel Padilla ay nagbigay ng papi ng parang aso dito kay Moira de la Torre mga kababayan. Gaano kaya katotoo yun? Ako'y nagtatanong lang Huwag masamain. So ipagpatuloy pa natin. Matatandaan nag-collab sina Daniel at Moira sa kantang Mabagal. Nananalo pa bilang Collaboration of the Year at Song of the Year ng nasabing award sa show. Ayon pa sa isang netizen, ito daw ang latest chismis apparently. Ang bagong jowa ni Daniel is the new and payat Moira de la Torre, Andrea Ispasna. Ngunit iginit ng netizen na hindi raw ang mga babae ni Daniel ang dahilan ng tuluyang pagkasira ng relasyon nila ni Catherine. Ayon pa sa netizen, umano'y sangkot ang mga nanay nila Daniel at Catherine sa issue sa pera. Ito yung usaping nangungutang or nagkautang ata itong si Carla Estrada dito sa pamilya nitong si Catherine Bernardo at parang napag-usapan din ata dito yung usaping joint account.
Parang ito ata yung sa pera mga kababayan. Paki-comment na lamang po ang pagkakaalam ko natalakay natin yan eh. Pero comment below na lamang mga kababayan kung yun talaga yung dahilan. Kasi ang pagkakaalam ko parang may utang ata or nangungutang itong si Carla Estrada dito sa pamilya nitong si Catherine Bernardo. Yun yung pagkakaalam natin ha. Pero comment below pa rin mga kababayan. Dagdag pa ng netizen. Pero hindi ang mga girls ni DJ ang straw that broke the camel's back. Involved ang mga nanay at pera. Matatanda ang nabanggit ang veteran showbiz columnist na Christopher Min sa episode ng Showbiz Now na tungkol sa di umano'y utang ni Carla Estrada sa pamilya ni Catherine na lumaki raw ng ilang milyon. Samantala, nag-react naman si OG Diaz sa paglilink ng fans kay Moira sa hiwalayan ng Katniel. Gate pa ni OG, imposible umano ang aligasyong ito ng fans kahit pa magkapit-bahay sina Daniel at Moira. Ay! Naniniwala si OG na hindi ito totoo dahil ang alam niya parehong malapit kina Catherine at Daniel si Moira. Ani ni OG, ang nakakaloka nito, hindi ko kinakaya ang mga fans. Bakit niya Baka lang mga kababayan yung ibinulong sa akin ng source. Nung source ko doon sa panaginip ko, siguro kaibigan itong si Daniel, itong si Moira, parang gano'n na lang. Siguro, yun na lang yung isipin natin mga kababayan. Siguro kaibigan ni Daniel, itong si Moira, kaya niya binigyan ng papi. Di umano, kung totoo man. Yung nakarating sa panaginip nating impormasyon. Pero anyway, pagpatuloy pa natin. man inililing si Daniel Padilla kay Moira De La Torre? Di ko nga alam na parang itinuturo ring third party si Moira De La Torre. Samantalang, sa pagkakaalam ko lang nag-collab lang yung dalawa sa Gusto Kitang Isayaw ng Mabagal. According sa kausap ko, imposible daw yun. Saka yes, magkapitbahay si Daniel at si Moira. At kaibigan ni Moira si Daniel at si Catherine. So yan na yung balita mga kababayan. And para sa akin kung ako tatanungin nyo dito, napaka-imposible din kung titingnan po natin. Kasi parang ang pagkakaalam ko kasalata itong si Moira, naghiwalay lang nung kanyang asawa. Pero kasal sila sa papel. Mga kababayan, hindi pa natin alam kung divorce ito. At saka ang isang dahilan din kung bakit para sa akin imposible na mangyaring maging babae ni Daniel etong si Moira mga kababayan is malapit etong si Moira dito kay Catherine at saka dito kay DJ. Kaya imposible talaga na pag hinala ang babae nitong si DJ etong si Moira kasi wala pa naman tayo nababalitaan na in-unfollow sa Instagram nitong si Catherine Bernardo etong si Moira. Ang nabalitaan lang natin na in-unfollow nitong si Catherine ay etong si Blight. At saka kung mababalitaan nyo nga din mga kababayan yung patungkol kay Alora, di ba in-unfollow din niya etong si Blight. So malaki talaga ang posibilidad na ang babae talaga di umano ni Daniel Padilla ay walang iba kung hindi etong si Blight. Kasi hindi naman siya i-unfollow ni Catherine at saka ni Alora kung walang dahilan. Diba? So etong si Moira mga kababayan sa ngayon parang 50-50 pa. Parang 50-50 pa sa atin to kasi dun sa panaginip ko kasi sinasabi parang nagregalo ng papi etong si Daniel. Di umano di umano, nagtatanong lang naman. So ngayon para sa atin mga kababayan, ang tinitingnan na lang natin dito is maglabas sana ng statement etong si Moira De La Torre para malinis yung kanyang pangalan kasi nadadawit talaga at nakakaladkad yung kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel. Grabe naman. Kung totoo man ito ang daming chicks ni Daniel nakakainggit sana all. So anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi ninyo hingil dito sa pagkakadawit ng pangalan ng isang kilalang singer na si Moira De La Torre dito sa hiwalayang Katniel na tinuturo na third party daw at babae nitong si Daniel Padilla. So comment below na lamang mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa issue pong yan. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po na nakita po natin. Yan! Dito sa nakita rin nating topic na kung saan daw mga kababayan, ito daw pong ina nitong si Andrea, sinugo daw itong si Lolit sa bahay nito dahil daw dito, ano daw dahilan? Mga kababayan, so pakinggan po natin muli galing po ulit kay Showbiz Headlines, etong balita na pakikinggan po natin mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So ano kayang dahilan kung bakit sinugod ng nanay nitong si Andrea, etong si Lolit Soli? So i-play na po natin. Ina ni Andrea, sinugod si Lolit sa bahay nito dahil dito. Alright, ano kayang dahilan?
Hindi makapaniwala ang veteran showbiz columnist na si Lolit Solis na gagawin ito ng ina ng controversial actress na si Andrea Brillantes. Matatanda ang kamakailan lang ay mainit ang pinag-usapan ng ina ni Andrea matapos itong magsalita sa gitna ng kinasasangkutan ngayong kontrobersiya ng anak. Dahil sa pananalita ni Mabel Gorostiza o Bel Brillantes, marami ang nagsasabing konsentidor umano siyang ina dahil kinukonsinti niya ang gawain ni Andrea. Eto yung nanay ni Blight na nagsalita mga kababayan nung panahon ng kainitan ng issue na binabato yung kanyang anak ng samut-saring batikos mga kababayan, na kung saan parang ang sinabi na napakabuting anak na itong si Andrea na pagtapos yung mga kapatid at nakapagpagawa ng bahay. Nakalaunan mga kababayan, pinangaralan itong si Sian Gaza, na kung saan sinabi ni Sian Gaza na the more na nagsasalita yung nanay nitong si Andrea, parang yung sarili niya yung kanyang pinatatamaan. Dahil nga parang ang dating ipinasa ng mga magulang yung responsibilidad sa kanilang mga anak. Parang ganon. So kaya naging mainit yung pangalan ng nanay nitong si Andrea. So ipagpatuloy pa natin. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na inuugnay si Andrea sa hiwalayan ng Katniel o ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Di umano kasi ay si Andrea ang dahilan kaya nasira ang relasyon ni Catherine at Daniel. Lumalabas din kamakailan ang artikulo ng PEP kung saan ibinunyag nilang si Andrea umano mismo ang umamin kay Catherine hinggil sa lihim na pagkikita nila ni Daniel. Ito raw ang nag-joke kay Catherine na tapusin na ang relasyon nila ni Daniel. Samantala, kung marami ang bumabatikos kay Andrea, todo tanggol at puri naman sa kanya si Lolit. Sa kanyang mga posts, laging pinupuri ni Lolit si Andrea dahil sa kasikatan nito ngayon. Sa katunayan, gusto pang mag-apply bilang publicist ni Andrea si Lolit dahil gusto umano niya si Andrea. Tila natupad naman ang pangarap ni Lolit. Kasi nga mga kababayan, kahit anong issue kay Andrea, pabor na pabor kay Andrea yon. Mas lalong napapag-usapan etong si Andrea. Kahit binabato ng iba ng napakaraming batikos, talagang pabor na pabor kay Andrea. Kung matatandaan nyo mga kababayan, si Rendon, di ba the more na napapag-usapan si Rendon at nababatikos, mas lalong lumalaki yung kanyang community. Mas lalo siyang nakikilala. Hindi nga lang malinis yung pagkakakilala kay Rendon, pero kilala pa rin etong si Rendon at napapag-usapan. The more nababatikos siya ng mga kilalang celebrity, mas lalong umiinit yung kanyang pangalan. At kapag ka umiinit yung pangalan nitong si Rendon, mas lalo siyang nakikilala ng mga tao, lalo na yung mga taong curious dito kay Rendon. Ganun din etong si Andrea. The more na napapag-usapan si Andrea, the more na lumalaki yung kanyang community. Ano po, kaya pabor sa kanila ito, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Matapos siyang puntahan mismo ng ina ni Andrea para bigyan ng regalo. Sa kanyang latest Instagram post, ikinuwento ni Lolit ang pagsugod ng ina ni Andrea sa kanyang bahay para bigyan siya ng regalo. Yung pala ang dahilan ng pagsugod ng nanay nitong si Andrea sa bahay ni Lolit. Kala ko naman kung ano. Para bigyan lang pala ng regalo dahil ipinagtatanggol yung kanyang anak. Alright, pagpatuloy pa natin. Ayon pa kay Lolit, talagang nabigla siya sa ginawa ng ina ni Andrea dahil unang-una, never pa raw sila nag-meet o nag-usap sa phone ni Andrea at ina nito. Kaya naman, humanga raw siya kay Andrea at sa pamilya nito. Ani ni Lolit, naloka ako na magising ako at sabihin ni Mel na pumunta ang mother ni Andrea Brillantes sa bahay para maghatid ng regalo. Never pa kami nag-meet ni Andrea Brillantes o nag-usap sa phone. Kaya naman, nagulat ako na nakapunta sa bahay ko, napakalayo ng mother niya. Sobra appreciation ko na nagawa nila ito. Sinabi ko na hanga ako sa ugali ni Andrea na very transparent. At parang knocker sa mga gusto niyang gawin. Kasi nga mas gusto ko ang mga tao. Di ba mga kababayan, pagka sinabing transparent, sinasabi mo yung lahat. Kumbaga malinis sa publiko, pero pagdating dito sa isyong Katniel, nasan yung pagiging transparent? Hindi, para lang naman sa akin in my own opinion mga kababayan, kasi yung term na transparent, ang alam ko kasi, parang parang wala kang tinatago, lahat sasabihin mo sa public. Kumbaga malinis ka sa mata ng maraming tao, yun yung transparent. Para sa akin pagpatuloy pa natin. Conventional, hindi iyon sumusunod lang sa rules ng society dahil nag-iingat sa image nila. Basta ang mantra mo sa buhay, kahit medyo selfish iyon, dapat mauna iyong gusto mo. Iyon kung saan ka happy. You it to yourself first bago sa iba. Thanks again and Merry Pasko Andrea Brillantes and family. Bongga.
So yun yung balita patungkol pala dun sa sinasabing pagsugod nung nanay nitong si Andrea dito sa bahay nitong si Lolit Solis. Kala ko naman kung ano na. Pero maganda dito mga kababayan, marunong silang tumingin dun sa mga nagtatanggol sa kanila. Sa akin naman mga kababayan, ko tatanungin nyo kung may relasyon man itong si Daniel o etong si Andrea, wala tayong problema doon. Wala akong pakialam doon. Ang inaano ko lang kasi dito, etong si Catherine. Kasi unang-una, si Catherine yung masasabi nating tunay na victim dito. Hindi po si Andrea. Si Andrea, biktima ni Daniel. Pero si Catherine Bernardo, mga kababayan, biktima ni Andrea at ni Daniel. Kung totoo man yung kanilang ugnayan. Parang ganon. Kaya kung ako titingnan nyo talaga, ang ano ko dito, si Catherine Bernardo, sa kanya ako naaawa, hindi dun kay Andrea, hindi dito kay Daniel. Pero kung titingnan talaga natin ang mas may kasalanan talaga dito sa hiwalayang Katniel, at saka dito sa mga babae, walang iba kung hindi etong si Daniel Padilla. Kasi nasa sa kanya nga yung salitang pag-iwas pero hindi niya ginawa. Bagko sinunggaban niya pa. Ngayon yung malupit. Ano po, so anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi ninyo hingil dito sa ginawa ng nanay nitong si Andrea dito kaya Nanay Lolit Solis. So comment below na lamang po kung ano po yung opinion nyo hingil po dyan. So anyway, punta naman po tayo dito sa last topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto daw pong matalik na kaibigan ni Daniel Padilla ay handa daw ipaglaban at patunayan na mabuting tao etong si Daniel. So ito pong balitang ito mga kababayan ay galing sa Tipa More, ano po, at babasahin po natin yan. So sabi dito, ito daw. Parang naglalagata ako. So ito, basahin na natin. DJ Haiho, ibinida ng pagiging mabuting tao ni Daniel Padilla. Basta ako hindi naniniwala sa fake news at sa mga kung ano-anong sinasabi sa SOCMED. Para sa akin, mabuting tao si DJP o etong si Daniel Padilla. Sabi pa dito, not for anything. Pero alam ko sa oras na ganito, ilalaban ko si DJP. Dahil mabuti siyang tao, mabait, makatao. Yan po yung sabi dyan. So ito po yung post nitong si DJ Haiho. Ayan. Basta ako hindi naniniwala sa mga fake news at mga kung ano-anong sinasabi sa SOCMED. Para sa akin mabuting tao si DJP. As in, hanggang sa buong pamilya at sa pamilya, grabe niya kami pinakitunguhan. Yan yung sabi dyan. At minahal. Kasi ganon siyang kaibigan at mapagpahalaga sa amin. Yan po yung sabi dyan. Sabi pa dito, hanggang sa pamilya ko mula sa pamilya niya. Kahit nga stop ko sa mga negosyo, concern niyan sila. Yan yung sabi pa dito. Hindi ako ever pinabayaan, not for anything, pero alam ko sa oras na ganito, ilalaban ko si DJP dahil mabuti siyang tao, mabait at makatao. Alam niyo mga kababayan, dito kasi sa usapin ng hiwalayang Katniel, hindi naman question doon kung mabuting tao or masamang tao, etong si Daniel Padilla. Ang tinatanong doon is yung kung meron ba or totoo ba yung sinasabing pag-cheat or pagiging cheater nitong si Daniel Padilla. Wala naman kasing nagsasabi na masamang tao itong si Daniel. Oo, nandun na tayo, mabuting tao itong si Daniel. Pero ang punto kasi dito, bakit nagawa ni Daniel na lokohin etong si Catherine Bernardo? Yun po kasi yung punto dyan. Hindi naman ang punto is yung pagiging mabuti or masamang tao nitong si Daniel. Ang tinatanong ng publiko ngayon, kung may katotohanan ba yung relasyon nitong si Daniel Padilla dito kay Andrea. At bakit nagawa ni Daniel na lokohin etong si Catherine? Yan yung tanong dyan, mga kababayan. Kaya para sa akin, napakalayo naman nung sinasabi nitong si DJ Haiho. Pero hindi natin binabatikos etong si DJ Haiho. Ang sa atin lang, medyo malayo yung sinasabi. Kasi nandun na tayo sa point na mabuting tao. Yung iba dyan, mabubuting tao pero minsan nakakapagloko pa sa asawa. Yung iba dyan, masamang tao pero loyal naman. Diba? May mga ganong senaryo kasi mga kababayan. Kaya hindi rason dito yung pagiging mabuting tao at yung pagiging masamang tao ng isang tao. Ang rason dito at itinatanong ng publiko, bakit hanggang ngayon tahimik si Daniel Padilla sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya patungkol sa hiwalayang Katniel at pagkakadawit ng kanyang pangalan dito kay Andrea. Yan po yung concern at tinatanong ng publiko, hindi po yung pagkatao nitong si Daniel Padilla. Ano po? So, kayo mga kababayan,
ano ang opinion ninyo hingil po dito sa sinabi nitong si DJ Hyho? Naniniwala ba kayo mga kababayan na hindi rason dito yung pagiging mabuti at pagiging masamang tao nitong si Daniel? Ang rason dito at tinutukoy dito ng publiko is sagutin ni Daniel yung mga akusasyon na ibinabato po sa kanya. So ngayon mga kababayan, kung ano po ang tingin ninyo dito, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan syempre na mag-iwan ng mga komento dyan sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutan na i-share at i-subscribe ito pong ating YouTube channel mga kababayan. At bago pa tayo tuluyang magpaalam, ay nais ko po muna magpasalamat sa isang katulad mo na hindi po nakakalimutan na nanonood ng replay na mag-iwan po ng like sa ating mga video at maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento mga kababayan. At mas lalong maraming salamat po sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na hindi mag-skip ng ating ads. Maraming salamat po sa lahat ng mga hindi po nag-i-skip ng ating ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Merry Christmas po sa inyong lahat. Enjoy the day of Christmas mga kababayan. God bless po. Thank you po.